tayo ay laging magkaroon, sapagkat di natin talos ang pagpapalik ni Jesus. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo dapat humanda sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo na ang talinghagang ito ay para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatdan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-ariang ito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama siya sa mga di dapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng maagang na parusa o magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang hapon po, mga kapatid. Kamusta naman po? Medyo inulan tayo ngayon. At sana po tayo po ay maayos sa atin pong mga disposition ngayon, kung ano man po ang mga pinagkakaabalahan natin sa buhay. Mga kapatid, ngayon po ay nasa ika-6 na araw tayo ng Misa Nobenaryo sa karangalan ng mahal na ina ng Santo Rosario. And I'm very sure po na kayo po dito sa Nuestra Señora de la Soledad ay mga nasugid na tagapagsunod ng ating mahal na ina, mga deboto ng ating pong mahal na Birhen. At ngayon po patuloy natin siyang ginugunita, patuloy natin siyang inaasahan na sasamahan tayo sa ating paglalakbay. Mga kapatid, mayroon po akong katanungan. Kapag narinig po ninyo ang salitang doktor, ano ang bagay na unang pumapasok sa isip nyo? May sakit, di ba? Or yung stethoscope, di ba? Yung ginagamit ng doktor para malaman yung paghinga ng pasyente. Kapag naman photographer, ano yung unang bagay
na pumapasok sa isip nyo? Camera. Ayan. Kapag naman sundalo, ano yung unang bagay? Ha? Barel o kaya naman espada. Anything to do with combat, di ba? Pero kapag sinabing Katoliko, ano ba yung bagay na dapat meron tayo? Rosaryo, di ba? Ang rosaryo, mga kapatid, ay natatanging simbolo o isa sa mga natatanging simbolo ng ating pananampalataya bilang Katoliko. Ang isa pong mabuting Katoliko na hindi marunong magdasal ng rosaryo ay mahirap isipin o ma-imagine. Kaya po kung tayo po'y mabuting Katoliko na patuloy na nagdarasal, tayo po ay marunong magdasal ng rosaryo. And I believe po na lahat tayo dito marunong magdasal ng rosaryo. Mga kapatid, ang rosaryo po ay nagpapakita sa atin na tayo po ay nasa laban ng buhay. Dahil po sa rosaryo, patuloy tayong nakikipagsapalaran sa iba't ibang mga pagsubok ng ating buhay. Dahil sa Santo Rosario, dito tayo natututong manalangin, magnilay at maging handa sa anumang tawag ng Diyos. Doon po sa bagay na iyon, rosaryo, ang dami na po nating pwedeng gawin. Dito tayo nagdarasal para sa mahal natin sa buhay o kaya naman para sa sarili natin. Dito tayo nagninilay ng salita ng Diyos, di ba? Sa mga misteryo ng Santo Rosario, nandito ang kwento ng buhay ni Jesus na siyang salita ng Diyos na pinagninilayan natin. At konektado palagi sa buhay natin ay yung pagiging ugnaya natin, pagkakaugnay natin sa mahal na ina. At nababasa natin sa Ebanghelyo na si Maria, hindi man niya naunawaan lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay, pero sa kanya po itinago ang mga bagay na ito sa kanyang mga puso. Hindi niya man naunawaan ang lahat, pero ang sabi sa ating Ebanghelyo, she kept all these things into her heart. Kaya nga, nung narinig niya ang sinabi ng anghel, ano yung tugon niya? Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Hindi man niya po lubos na naunawaan ang lahat ng mga mangyayari sa kanya, pero dahil yung Diyos yung naghingi sa kanya ng kanyang paglilingkod, tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Mga kapatid, ang pagiging handa ay hindi lang tungkol sa paghahanda ng mga bagay o gawain. Ito ay paghahanda ng ating loob, ang pagiging bukas sa plano ng Panginoon kahit hindi natin lubos maunawaan. Gaya po ni Maria, tinuturuan tayong magtiwala, manampalataya at sumunod sa kalooban ng Diyos. Konting history tungkol sa rosary. Siguro sa iba sa inyo, narinig na. Pero nung mga unang panahon na ginagamit ang rosaryo, ginagamit po ito sa digmaan. Ayan. Paano ba ginagamit sa digmaan ang rosaryo? Pinangahampas ba? Hindi po. Kasi, nung panahon po ni Saint Dominic, inaanyayahan niya yung mga tao na magdasal ng rosaryo dahil siya po'y nakikipaglaban sa mga erehe, yung mga heretics, yung mga nagtuturo ng mga bagay na taliwas sa atin pong pananampalataya. At nung panahon naman ng Battle of Lepanto noong 1571, yung mga Kristiyano nakipaglaban sa mga Turks, sa mga ibang pananampalataya, sa mga ibang pananampalataya. At isa po sa panawagan ng Santo Papa nung panahon na iyon ay magdasal ng Santo Rosario. So napakalaki pala nung role ng rosary nung una po itong itinatag o pinaalam sa mga tao. At nung sila po ay nanalo sa kanilang digmaan, ito na po ay naging pagdiriwang ng Our Lady of Victory. Ayan, kasi nanalo sila sa digmaan. Pero kalaunan, noong 1593,
Itinagubili ni Pope Gregory XIII na ang kapistahan ay tawaging Our Lady of the Rosary. Dahil ito po, sa tulong ng rosaryo, naging matagumpay yung mga Kristiyano sa kanilang laban. Kaya mula noon hanggang ngayon, ang rosaryo ay hindi lamang tanda ng debosyon, kundi ito po'y tanda ng kahandaan at pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng digmaan. Mga kapatid, ang rosaryo po, simple lang, di ba? Kung makikita natin ng rosaryo, simpleng lubid na may mga buto or beads na nakalagay dito. At kahit bata, kayang-kaya magdasal ng rosaryo. At kahit saan, pwede natin itong dasalin. At the same time, kahit simple ito rin po ay malalim. Sapagkat ang nilalaman ng banal na Santo Rosario ay ang kasaysayan ng ating kaligtasan. Yung buhay ng Panginoon na siyang naging pagmumulan ng ating kaligtasan. Kaya pumula sa kabanalan ni Maria hanggang sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, kapag tayo ay nagdarasal ng Santo Rosario, hindi lamang po ang mga labi natin ang gumagalaw, kundi pati na rin po ang ating mga puso every time we meditate on the mysteries of the Rosary. Ito po yung panalangin na napapatahimik ang ating isip, napapalakas ang ating loob, at naghahanda sa atin spiritually. Kaya po sa bawat abagi noong Maria, natututo tayong tumahimik, magtiwala at maghintay sa oras ng Diyos. Ang rosaryo po ay parang unti-unting paghahasa ng ating pananampalataya upang lagi tayong handa sa pagdating ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa buhay natin, hindi man po tayo tulad ng mga unang Kristiyano na nakikipaglaban sa gitna ng digmaan, pero tayo rin po may mga laban din na pinagdaraanan sa buhay natin. Kaya nga 'di ba kapag may problema, anong sinasabi sa atin? Laban lang, 'di ba? Patuloy ka lang, i-push mo 'yan. Lumaban ka. At hindi man tulad ng digmaan noon, pero parehong rosaryo pa rin ang magtatanggol at gagabay sa atin pong mga laban sa buhay. Hindi po espada ang dala natin, hindi baril, kundi Santo Rosario. Ito po ang ating spiritual na sandata. Kapag hawak natin ang rosaryo, para nating hawak-hawak ang kamay ng mahal na Birhen. Kung hawak natin ang kamay ni Inay, tiyak tayong ligtas at tiyak tayong handa anuman ang mangyari. Ang taong pong nagro-rosaryo araw-araw ay hindi kinakabahan sa kinabukasan sapagkat alam niyang si Maria ang gumagabay at si Kristo ang kanyang patutunguhan. Sabi ko nga po kanina, ngayon din po ay ang paggunita kay Juan Pablo Ikalawa, kay St. John Paul II. Isa lang po sa mga recent popes natin. Ito po, naabutan pa natin siyang Santo Papa. At isa po siya sa mga nagkaroon din ng kontribusyon sa banal na Santo Rosario. Diba? Dati, diba, alam nyo, 3 lang yung mysteries natin. Joyful, sorrowful, and glorious. Pero dahil po kay St. John Paul II, nun siya po yung Santo Papa, dinagdagan niya pa po ng isang misteryo. At ito po yung dinadasal natin tuwing Huwebes. Ano po yon? Luminous mystery. Ayan. So, siya rin po, si Juan Pablo Ikalawa ay isa pong santo na malapit sa ating mahal na ina. Even to the point of making his motto of an offering to Mary, totus tuus. Ibig sabihin po, all yours, Mother. Lahat ibibigay sa iyo. At dahil po sa kanyang ugnayan sa mahal na ina, sa dami po ng mga pinagdaraanan niya bilang Santo Papa,
Madami pong digmaan, madaming karahasan, madaming problema. At sa kabila po ng mga bagay na iyon, nanatili siyang matatag. At ang dami niya rin pong mga documents na naisulat para tulungan tayo sa pananampalataya. At siya po'y ang dami ring bansa na binisita, pagpapakita po ng presensya ng Diyos sa atin. Naging isa rin po siya sa buhay ng atin pong mahal na ina. Kaya po, ang banal na rosaryo mga kapatid, ay naging paaralan o ito po'y pagkakataon para tayo ay maging handa sa buhay natin. Tulad po ng sinabi sa Ebanghelyo, nawa po tayo rin sa paghintay sa ating Panginoon ay manatiling handa, maging aliping handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi ba kapag dinarasal natin ang Aba Ginoong Maria, sinasabi natin, Santa Maria, Ina ng Diyos, kaming makasalanan, ipanalangin mo kami ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Inihahanda rin tayo sa atin pong kamatayan na sana sa bawat araw manatili tayong tapat sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang atin pong pinagdiriwang ngayon ay hindi lang po debosyon, kundi ito rin po'y paalala sa atin na yung buhay natin ay siyang paghahanda sa kaharian ng Diyos. Hinahanda tayo ng mahal na ina na maging mga Kristiyanong mapagpasensya, mapagdasal at mapagtiwala. Kaya po, kung tatanungin tayo ngayon, ako ba ay handa kung tatawagin ako ng Panginoon ngayon? Handa ba akong sumunod, gaya ni Maria, ng buong puso? Kaya po sa bawat hawak natin ng Santo Rosario, alalahanin natin na hindi lang po ito mga palamuti sa pangangatawan, kundi isa po itong simbolo, instrumento ng paghahanda na nagdurungtong sa atin sa buhay ni Maria at sa buhay ng ating Panginoon. At sa ating paglalakbay bilang sambayanan, ipinaalala sa atin ng mahal na ina na kung tayo ay laging nakakapit sa Kanya, tayo ay laging handa anuman ang pagsubok na darating. Mga kapatid, kapag nakakapit tayo kay Inay, tiyak ang ating tagumpay. Amen.